Hanga sila dito, mga kababayan. Someday, mga DDS, 20 plus bigas sa lugar ni Sir Mark. 25 pounds na bigas. Anyway, eto, mga bossing, dito sila hahanga. Sino pa? Syempre, Paulo Duterte yan. No? Pagka-panig ni Duterte o ni Paulo Duterte doon sa entablado. Duterte! Duterte! Wala pang naririnig huya na na plataforma de gobyerno. Alam nyo po, simple lang at malalaman mo ang isang kandidato kapag wala laman ang utak o kapag walang plano sa bayan. Ang gagawin niyan, manira. Ang gagawin niyan, kumbaga, sirain lang, kutyain yung mga kalaban nila, mga bossing. Ilang taon na po na nakaupo ang mga Duterte sa pagka-mayor, Just Vincent? Halos 3 dekada na, di ba? Si Just Vincent sabi, Butete. Ay, nawala na yung baka siguro napaisip-isip. Makapaghanap na nga ng maayos na trabaho. Para hindi ako sinasampal ng kahirapan. 3 dekada na ho, mga kababayan, nakaupo ang mga Duterte sa pagka-mayor sa Davao. Ano na po nangyari? Hanggang ngayon, baha pa din. May mga baha, may mga gano'ng kahaba yun? 4 na kilometro na mga squatter doon sa Davao. Diba? Tapos mismong sa pagkilos na lang mo ni Davao Mayor, Davao City Mayor Baste Duterte. Saan po kayo nakakita ng isang munisipalidad, ayan, na magdedeklara ng laban kontra droga kung tahimik yon? Di ba? Kunyari, Marikina, mga bossing, ayan, no? Parte ng buhay ko ang Marikina kasi simula 18 anyos ako hanggang kailan ba? Mga ilang taon din kasi diyan tubo yung magulang ko, yung nanay ko. Tapos yung tatay ko, tubong tondo naman ho yun. Diyan. Nakarinig ka ba laban kontra droga, ganito, ganyan? Hindi naman kasi hindi problema. Tahimik yung bayan, malinis. Ang Marikina ho, naging pinaka malinis, no? Baka masyadong exags yung aking salita o yung ginamit na word. Naging isa sa pinakamalinis ang Marikina, no? Magagalang yung mga nakatira, maaayos, hindi basta-basta tumatawid kapag hindi pedestrian, mga bossing. So, ano pa ilalagay natin dito? Okay na mga ganyan, no? Yung kay Baste, dahil nalaman nila, ilan? 38 kung di ako nagkakamali, i-correct nyo na lang ako, 37 o 38 positibo doon sa loob ng munisipyo. 8 sa kapulisan, positibo. Ano gagawin? Naku, mag-declare tayo, laban kontra droga. Di ba? Meron po bang isang bayan na matahimik na sinasabi nila na safest city sa safest city sa Southeast Asia? Sa Southeast Asia po kasama Singapore. Tinalo pa Singapore. Meron po ba na tahimik na bayan pero ang dami pong nagtutulak, ang dami pong nagdodroga? Nung pagka-deklara pa lang ni Baste Duterte, ilang araw lang, 3 lang yata o 4. 7 hanggang 8 ang tegi agad. Ibig sabihin, existing talaga doon sa lugar na yon, mga kababayan. So ano ang nangyari doon sa kanilang panunungkulan? So ngayon po, mga bossing, eto, may haharap at may lalaban sa kanila sa pagkatao po ni Carlo Nograles. Ngayon, siyempre, kalaban, di ba? Ng tatay nila. So paano ang gagawin nila? Imbis na ho, sana, eto sasabihin ko yung aking mga plataforma de gobyerno. Sasabihin ko kung ano pang mga pagbabago ang magagawa naming mga Duterte o ng aking tatay
pagka-mayor sa Davao City. Pagka yun ang ginawa mo, aba, simple lang ho, mga boss. No? Napakasimple lang ho. Malamang ho, makuha mo yung makuha mo yung pagka-mayor, pagka yun yung kaso mukhang wala ho. Kaya ganito ang ginagawa nila, mga kababayan. Oh. Basta mangampanya, ingon ani. Kauban ta. Kay kita, kauban. Yan. Oh. Linagyan po namin ng pagpapaliwanag kasi salitang Davao o salitang Bisaya ho, mga bossing, no? O yan, ulitin natin ha. Ginagawa po nilang katatawanan yung kalaban nila. Kasi po, isa sa plataforma at isa sa gustong masolusyonan ni Nograles, mga kababayan, yung baha po sa Davao. Baha, no? Na paulit-ulit sila, ganito, bakit nasaan na yung nasaan na yung mga flood control? Kung meron man po gusto makarinig nung naging topic natin na flood control, hanapin niyo lang po diyan sa mga live namin. No, hanapin niyo lang po diyan sa mga ginawa naming content, no? Hindi wag na tayo magpaulit-ulit doon. So isa po sa plataforma niya o sa gustong mangyari mawala po yung baha sa Davao. Biruin mo, ano? Kung magaling po ang mga Duterte at kung talaga nilinis at inayos ang Davao, siguro naman po sa haba ng panahon na sila ay nanunungkulan dyan, hindi na magbabaha dyan. Di ba? Dahil mukhang powerful yung Carlo Nograles doon sa bayan nila, lalong-lalo na nabubuko yung sinasabi nila General Torre na hindi naman kumbaga, yung sinasabing safest city sila at mababa ang krimen dito, parang hindi naman daw totoo kasi nga dalawa o may logbook na magkahiwalay. Logbook nung pinagre-reportan doon sa harapan, tapos kapag ka magre-report na isasalin sa pangalawang logbook para yun yung ire-report sa pinakamataas na PNP o sa kataas-taasan na PNP. Mukhang mababa nga ang krimen, mga bossing. No. Dahil po malakas yung kalaban, eto na lang gawin natin. Gawin natin katatawanan. Pagmukain natin na hindi kayang gawin yung ipinapangako. Dahil sila, wala pong nangyari. 3 dekada ho, mga kababayan, pero may baha pa din. 'Di ba? May mga basura pa din. O ano ginawa ni Pulong? Basta mangampanya, ingon ani. No. Basta mangampanya lang daw, yun na yun, no? Si Carlo Nograles, mga kababayan. Tingnan nyo ang boses at pakinggan nyo ang boses ni Pulong. Kauban ta. Kay kita, kauban. Kauban ko ninyo. Narinig nyo? Ano po? Yung kumbaga, dahil nga po, kung makikita natin, mga kababayan, yung Carlo Nograles, meron naman pong mga ganyan na lalaki. Di ba? Hindi yung talagang kasing tikas ni Pulong Duterte o ganito. Medyo yung iba pong mga kapwa natin lalaki, may kalambutan po. Pero hindi ibig sabihin na bading. Pero ang ginagawa nila, yung mockery na pinagmumukha nilang, bading, yung nagsasalita, tumatakbo, bading, etc. Ganyan. Di ba? Tignan nyo, sabi ni Patrick Joaquin, may asawa at anak si Carlo. Pakinggan nyo yung sinasabi nitong si Pulong. Kauban ko ninyo. Uban po ninyo, yung mga tipong ganyan, yung boses na parang, Diyos ko po, lumang tugtugin na ho yan. Lumang tugtugin na yan ng pamumulitika, no? Kapag ka walang laman ang baon ng ulo, ang gagawin ay imak na lang natin, pagtawanan na lang natin. Pangit, no? Ang mamamayan, ang taong bayan ngayon, hindi na kumakagat sa mga ganyan. Ang gustong marinig ng taong bayan kung ano ang magiging solusyon mo sa iyong syudad. Kagaya po nung ginagawa ng Nograles. Yung problema natin, baha, ganito natin susolusyonan. Ito ang plano namin dyan. Dahil sila, siguro walang plano at hindi napaghandaan,
imak na lang natin, pagtawanan na lang natin. Di ba, Ma'am Brenda Barton, Sally Nartates, at si Alden Peralta? Tuloy. Ano na siya? Nya musulti dahil na siya na kung ako mamayor, Narinig nyo, na kung ako na ang mayor, tipong ganon. Nang-iinsulto. Sabi nga ni Ma'am Delia Rosario, pang-iinsulto na lang. Dahil nga, parang parehas lang din po yan ng mga Robin Padilla. Pagka ako walang plataforma at magsasalita na ako sa entablado, kantahan ko na lang kayo ng Wonderful Tonight. Biruin mo, nandun ako sa Marikina, ha? Nung nag-campaign rally si Pangulong Bongbong Marcos, nandun ako. Bossing. Lahat, no? Loren Legarda, lahat nung mga kumakandidato ng pagkasenador, lahat ang iniharap plataforma de gobyerno. Yung Robin Padilla, kantahan ko na lang po kayo ng Wonderful Tonight. Ito yung talagang blanco, mga kababayan. No? Blanco, wala silang plataforma de gobyerno, pupunuan na lang nila nung pangungutya, pupunuan na lang nila nung Wonderful Tonight. Para naman masabi na pagka kami umakyat ng entablado, meron kaming nasabi, hindi nga lang plataforma de gobyerno. mawala ang baha sa Davao, kaya ako na ang Ginoo. Kaya ako na ang Panginoon. May solusyon yung tao no? Pulong. Sorry. Nasasabi ko ba baste? Pero alam naman natin kung bakit hindi pinatakbo o kung bakit inagaw ni Digong yung pagtakbo ng mayor kay Baste. Kasi hindi uubra dito, mga kababayan. Ilalampaso ni Nograles yun. Nakita nyo naman ang itsura ni Baste. Tingin nyo po ba? Meron pong ipanlalaban nyo si Baste dito? Wala, mga bossing. Tonto. Yaan ang mga idol ng mga DDS. Ganyang mga politiko ang gustong iboto ng mga DDS, mga kababayan. Na ang tingin nila, pag si dating Pangulong Duterte, pag si dating Pangulong Duterte na ang naupo, hindi na tayo maghihirap. Mayaman na tayong lahat. Ending? Ganun pa din. Buhay nila, parehas pa din Walang nangyari, hindi nag-grow. Bakit? Kasi inaasa yung pang-araw-araw doon sa dating Pangulo. May magbabago, ganito, ganyan, kasi si Duterte na ulit ang Pangulo o si Duterte na ulit ang bla bla bla. Duterte na ulit ang... Hindi. Kung parehas pa din ang ginagawa nyo sa buhay ninyo, maniwala kayo. Matatapos ang mga termino ng mga yan, ganun pa din ang buhay nyo. 20 pesos na bigas pa din ang iiiyak ninyo. Dahil kayo ang mismo ang babago sa buhay ninyo. Hindi yung mga politiko. Yung mga politiko magga-guide. Yung mga politiko magpapatakbo ng ating bayan. Kahit yung pagpapatakbo niyan, pababa, kung matalino kang mag-isip, ikaw pataas ka pa din. Ay nako. Ito yung gusto nilang mga politiko, mga bossing.